Sa video po na ito ay pag-uusapan po natin ang isa na namang mainit na usapin dito sa mundo ng cryptocurrency, lalo na para sa mga matagal nang sumusubaybay kay XRP. Ayon po sa isang kilalang XRP community members, malapit na raw ang Judgment Day. At kapag nangyari yan, wala na raw makakapigil kay XRP. Anong ibig sabihin nito? Bakit sinasabi nilang mawawala na ang mga pumipigil sa pag-angat ni XRP? Totoo nga bang posibleng umabot ito sa mga presyong $50, $100 o kahit $1,000? Kaya yan, ang tataas po niyan ng mga presyo. At ayan, bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa unang katanungan kung bakit po sinasabi na pinipigilan ang pag-angat ni XRP. Kung ikaw po ay matagal nang sumusubaybay sa galaw ni XRP, mapapansin mong sa kabila ng matagal na panahon, tila ba nakakulong siya sa mababang presyo. Noong nakarang taon, halos hindi siya umangat mula sa 0.5 na presyo. Marami ang nagsabi na parang may humihila sa kanya pababa. Ayon sa mga taga-subaybay, may price suppression o sinadyang pagpigil sa pagtaas ng presyo ni XRP. Ang mga ganitong paratang ay matagal ng issue sa community. Pero noong malapit nang matapos ang taong 2024, bigla na lang sumabog sa XRP pataas. Tumama po siya sa higit $2. Kaya for a while, nawala ang usapin tungkol sa price suppression. Pero ngayong nasa resistance level ulit si XRP sa presyong $2, bumalik na naman ang mga haka-haka. Kaya muling naging usapan ang tanong kung may pumipigil ba talaga sa kanya. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin ng very soon nothing will be holding XRP back? Yan, ayon sa kilalang XRP commentator na gumagamit po ng pangalang All Things XRP, malapit na raw ang panahon na kung saan wala nang makakahadlang sa tunay na potensyal ni XRP. Ang ibig sabihin nito ay unti-unti nang nawawala ang mga problema, mga kaso at mga balakid na matagal nang nagpapabigat sa kanya. Isa po sa pinakamalaking dahilan ng pressure kay XRP ay ang Ripple versus SEC lawsuit. Matagal na itong kaso na nagdulot ng takot at pag-aalinlangan sa mga investors. Pero ngayon, malapit na raw itong matapos. Kahit na kamakailan lang ay tinanggihan ni Judge Analisa Torres ang joint request ng SEC at Ripple na ayusin ang kaso sa mas magaan na paraan. At yan ay nasa final stage na ito. Kailangan daw nila na i-refile ng tama ang kanilang motion. Kapag nangyari ito, ang buong crypto community, lalo na ang mga may XRP holdings, ay maaring masaksihan ang tinatawag nilang decisive ending ng kaso. Ngayon ay ano po ang maaring mangyari pagkatapos ng kaso? Ayon po kay All Things XRP, kapag tuluyan na pong natapos ang kaso at nawala na ang mga sagabal, magiging angat. Ayan, magiging angat ang presyo ng XRP base sa tunay niyang gamit or utility. At ano nga ba ang utility ni XRP? Si XRP ay hindi lang basta crypto para sa trading. Isa po siya sa mga pangunahing technology na ginagamit sa mabilis at murang cross-border payments. Ibig sabihin ay may posibilidad po na palitan niya o kahit bagyang makasalo sa ginagawa ngayon ng SWIFT na siyang ginagamit naman po ng mga bangko para sa global money transfers sa ngayon. Bukod pa dito ay maraming analyst ang nagsasabi na si XRP ay maaring maging mahalagang parte ng tokenization market. Isang market na inaasahang aabot ng higit $18 trillion pagdating ng taong 2033.
Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin dito ng Judgment Day is coming? Para sa marami, ang Judgment Day na sinasabi ay ang araw kung kailan malalaman na natin kung tama ba ang lahat ng projection tungkol kay XRP. Tama ba na siya nga ang magiging susi sa future ng digital payments? Tama ba na kaya niyang abutin ang mga prediction na presyo gaya po ng $50, $100 o $1,000? Aminin natin, maraming nagsasabi na ito ay puro wishful thinking lang. Pero ayon po kay All Things XRP, malapit na raw po natin malaman ang katotohanan. At kung totoo ang mga sinasabi ng mga analyst, pwedeng magkaroon ng biglaang pagsabog sa XRP. O kaya naman ay unti-unting pag-akyat habang lumalawak ang gamit niya sa totoong mundo. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Para sa atin bilang mga Pinoy na may hawak o balak pa lang na bumili ng XRP, napakahalaga ng mga susunod na buwan. Kapag natapos po ang kaso at nagsimulang kilalanin si XRP bilang utility token, pwedeng biglang magtaasan ang demand at presyo nito. Kung ikaw ay maagang nakabili, pwede itong maging oportunidad para sa malaking kita. Pero tandaan din, laging may risk ang crypto, lalo na kung base lang ang pagbili natin sa hype. Kaya mahalaga po na intindihin muna natin ang galaw at tunay na halaga ng crypto bago po tayo mag-invest. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa tingin ko ay exciting ang panahon na ito para kay XRP. Matagal siyang naging underdog, parang binabaliwala ng market. Pero ngayon, kung totoo ngang matatapos na ang mga legal na problema po niya at kung totoo ngang siya ang magiging susi sa future ng digital finance, pwede siyang maging isa sa pinaka malalakas na crypto sa susunod na dekada. Pero hindi ibig sabihin nito ay basta na lang tayo bibili. Dapat ay maging mapanuri po tayo. Aralin natin ang fundamentals, ang technology at ang mga tunay na pangyayari sa paligid ng crypto na ito. Sabi nga ng marami, don't invest in hype, invest in knowledge. At ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.